Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 17 verse 5 and 6. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. The challenge of faith. Bakit kaya, Pastor, ang hirap-hirap manampalataya? Well, totoo po yan, mga kapatid. Ano po kasi sa matagal na panahon, ang tao nahiwalay sa Diyos kaya nanangan sa sariling kalakasan. Marami sa atin ngayon ay namumuhay ng walang pananampalataya. Kasi totoo po yan, sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Sabi diyan, for not everybody has faith. At sa Mark chapter 9 verse 19, yung pinag-aralan natin yesterday, tinawag ng Panginoong Hesus itong henerasyon na ito na lahing walang pananampalataya, unbelieving generation. Kaya ang hirap-hirap manampalataya ng tao. Kahit hayag na ang kabutihan ng Diyos, nariyan na yung salita ng Diyos na ipapangaral na, pero ang tao, hirap na hirap pa rin manampalataya. At katulad ni Tomas, marami sa atin humihingi ng ebidensya. At yung sinabi sana ni Tomas, sa halip na, Lord, pakitaan mo ko ng ebidensya, tinularan niya na lamang yung lalaki sa Mark chapter 9 verse 24 na sinabi nito, tulungan mo akong manampalataya, Panginoon. Help me overcome my unbelief. Mas maganda sana, di po ba, kung ganon ang naging tugon ni Tomas. Kaya lang, yung iba talagang ipagmamatigasan talaga yung kawalang pananampalataya sa kanilang buhay at mag-reason pa, magpapaliwanag pa. Sabihin nila, Pastor, ang pinagdadaanan ko naman, hindi mo alam. Ang hirap yata ng may sakit. Ang hirap ng maraming problema sa bawat araw. Pagkapatong-patong na yung mga bayarin mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, ang hirap, Pastor, na manampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, para saan ba ang pananampalataya? Para po sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith, not by sight. So, practical pong pananampalataya. Ma-apply po natin yan sa bawat araw ng ating buhay. Kaya lang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon at sa impluensya nitong henerasyon na ito, nagkakaroon ng tinatawag na faith crisis. Kaya totoo yung sinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 18 verse 8, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? So, sa pagparitong muli ng Panginoong Hesus, may mga tao pa bang nananampalataya? So, yun po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita. At tandaan nyo po, essential ang faith for daily life. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 25, huwag kayong mabalisa sa mga kailangan ninyo sa araw-araw. Yung inyong kakainin, iinumin, daramtin, alam ng Diyos yan. At ang sabi sa Luke chapter 12, verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So, ibig sabihin yung faith, pang-araw-araw yan, Kaya dapat po, tularan natin yung panalangin nitong mga apostol, mga alagad. Sabi nila, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ngayon, anong tinutukoy ng Panginoong Hesus dito sa Luke 17 verse 6 na dapat yung ating pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa. Actually, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus diyan kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa, kung magkakaroon kayo ng ganitong pananampalataya, malaki ang magagawa nito sa inyong buhay. Kasi alam ng Diyos sa pang-araw-araw humaharap tayo sa iba't ibang mga pagsubok at problema. Kaya paano natin i-develop yung faith? Unang-una, maniwala tayo na itong mga problema ito, itong mga obstacles na ito, itong mga mountains na ito ay kayang alisin ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng nabanggit ko sa inyo
kanina, yung mga problema na pinagdadaanan natin daily, kayang-kaya ng Lord yan na alisin sa ating buhay. Maniwala tayo. Ano po? Pangalawa, maniwala tayo for greater things. Ano po, i-challenge natin yung sarili natin na, Lord, mananalangin ako ng ganito. Bagamat imposible, naniniwala ako na kaya mo itong gawin sa aking buhay. Alam niyo, hindi po madali yun. Ano po yung tuwing umaga, gigising ka, sasabihin mo na, Lord, naniniwala ako, magaling na ako. Lord, naniniwala ako na inayos mo na yung problema ng aking pamilya. Lord, naniniwala ako na pinagpala mo na ako at hindi na ako magkukulang. I-challenge mo everyday yung sarili mo. Manampalataya. Ano po? At conquer your fears and worries every day. Araw-araw darating yan eh. Mababalisa ka, matatakot ka, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, lalaban ka sa buhay na ito. At katulad nung panalangin ng mga apostol, sasabihin mo, Lord, increase my faith. Dadagdagan ng Diyos ang iyong pananampalataya sa bawat araw. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli hinamon mo kami ngayong umaga. Alam ko pong hindi madali para sa amin ang manampalataya, pero kailangan namin ito sa pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kaming manampalataya at gamitin namin ang mga principles ng iyong paghahari sa aming buhay upang maranasan namin na sa lahat ng area ng aming buhay ay sapat ka, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.